guys! Welcome back to our vlog! And today is very special day. Kaya sabi ko, isi-save ko to sa digital diary ko or sa aking vlog because this is the best achievement ko talagang na-receive for long time ago hanggang dito sa Amerika. Sobrang nabe-bless po talaga tayo. At yan po ang 6 years anniversary ng mini business or mga online business ko po na Dance Pink Closet. Thank you so much sa mga nakaalala. Maraming salamat sa mga friends, family, sa aking asawa na very supportive sa aking anak, sa aking mommy at daddy, sa mga BFF ko talagang nauna pa na baka naman may pag-giveaway ka dyan. Actually po, hindi nyo na dapat ako sabihan kasi ako naman, I return all the things na magagandang ibinigay nyo sa akin. Simula, nag-start ako sa Dubai, 2013. Hindi pa ganun ka-boom yung ginagawa namin ni Sisi Jo at Sisi Ruby. Ayun yung mga nasa likod ko talaga. Hanggang nagpunta ako ng Thailand, nandiyan yung supporta na BFF Ruby ko talaga pag kami namimili. Even though ang dami ng paninda sa Thailand, pero yung mga cottagers talaga namin, nabili pa sa mga kung ano nung masang-masang paninda ko. Lagi kong ginagawa talagang inspirasyon kahit na hindi ko pa na po-point yung gusto ko, but I'm so blessed dito sa Amerika. Best achievement ko talaga yung nagkaroon ako ng shop. Although meron tayong panibagong shop ngayon, but it's okay kasi sabi nga, habang tumatagal, doon tayo natututo, doon tayo nag-grow, doon natin nalalaman yung flow ng business. And talagang maganda talaga yung never compare to anybody, hindi ka naninilip, hindi ka naiinggit. Wala kang ganong klase sa katawan mo, pasok na pasok sa banga ang blessing talaga. Yung parang focus ka lang kung paano mo patitibayin, palalaguin yung business mo. At talagang ang dami pong naitulong ng business na to. Hindi ko man na ipopost, hindi ko naman na-announce, pero I'm so thankful and grateful to the Lord at sa mga nasuporta, lalo na sa mga customers namin from 2018 sa Pilipinas and hanggang ngayong 2024 dito sa Amerika. Pinag-combine ko na ang Pilipinas. Sa dami na po na naging paninda ng Dance Pink Closet, walang bumitaw. Although syempre hindi tayo perfect, may mga instant problem tayo at yan ang nakakatibay ng business. Kaya dapat hindi ka bibitaw kahit anumang basher, ano man ang nangyayari. So, pinag-aaralan mo, bakit kailangan may ganun? Bakit ganito? So, para mas sumibay ka, talagang pag-aaralan mo mabuti. Hindi ka lang stay put na kumikita or whatever, di ba? Hindi lang din palaging customer is always been right. Kailangan may bosses din tayo na malaman ng mga customers natin na dapat they respect din and understand din bilang seller tayo, diba? So, para walang mga issue, walang mga stress, walang anything. And dahil nga po 6 years na tayo, may giveaway po ako sa lahat ng customers ko, dito sa Amerika or sa Pilipinas. Pinag-prepare at pinaghanda ko po yan bago dumating tong 6 years anniversary ng Dance Pink Closet. Ayan. So, yung iba kasi ay nakapack ko na at madadala ko sa aking bagahe. Ako humihingi ng pasensya kasi yung iba ay hindi ko madadala. But for sure, pagbalik ko, ikakargo ko naman lahat. Walang dapat inggitan dahil lahat ay pasasalamatan ko sa munting regalo. Huwag naman masyado mag-expect, no? Baka naman bongga yung expect na regalo, diba? So, masayang-masaya ako sa araw na to. Pinagdasal ko nga ang blessings na to dahil talagang hindi lang ako nag-umpisa sa masang-masa. Lagi ko tong sinasend tong pictures na to kasi kahit nasa labas ako ng bahay, sobrang naulan, sobrang masang-masa, tinatak ko sa isip ko na hindi ako nagmamadali, hindi ako sisilip ng iba, hindi ako maiinggit sa iba, hindi ko kukumpara yung sarili ko kasi alam ko sa puso ko at alam ng pamilya ko kung gaano kalaki ang tulong ng Dance Pink Closet. Hindi naman sa sobrang bonggang-bonggang kita, but this time, bumubongga talaga yung kita, lalo na sa aming Dance Pink Closet sa Pasabay. Talagang dun talaga yung medyo alam namin mas mga nakatulong sa mga project and dreams and goals namin, extra namin para magawa namin yun. So, hindi mo naman kailangan i-share lahat yun. Mas-share ko sa mga special person ko, mga BFF ko, mga pamilya ko. But some of them, nakikita na lang nila. Sometimes I post to my Facebook kung anong achievement at hirap ko sa business. Kasama na rin sa pagkatrabaho ko dito sa Amerika. So, pinupost ko talaga. Hindi ako para mag-inugit or para kung ano yung pararatingan kung ba't ako nagpo-post. And that's my Facebook. Karapatan ko yun. So,
Basta happy ako na gusto kong matapik yung sarili ko na you have a good job. 'Di ba? Sino pa naman tatapik sa sarili mo kundi tayo lang din. So dahil 6 years tayo at I'm so happy to my husband, binili niya ako ng cake kagabi. Na-shock talaga ako. Nag-effort siya to congrats me. Kaya thank you so much dahil part at isang malaking haligi ang aking asawa talaga. Sabi ko nga, excuse me, for 6 years na 6,000 pesos ang puhunan mo, kung ano-ano nang pinaninda natin at hanggang ngayon, matibay pa rin tayo. Even though wala naman kaming sobrang down na pinagdaan ng pagsubok, but actually we're so grateful and happy through prayers and good communications, lalo na sa mga paninda namin, suppliers namin. Ayan, very lovely ako sa ganun. Mahaba ang pasensya ko, kaya siguro hanggang ngayon, buhay na buhay pa ang Dance Pink Closet. Hindi kasi ako yung parang pag nag-start, tatama din. Hindi ako ganun. Even though maliit or malaki yung kinikita ko, I always positive kasi syempre ang sugali, don't expect too much. Para yung sugali, yung business na yan may ups and downs. So kailangan ready ka talaga, may pang backup ka para hindi ka may stress or malulungkot talaga. So these days, talagang I'm planning to put another space. Marami na po nagtatanong, lalo na yung mga ibang customers ko. Last day, nakatulong talaga yung event namin sa LA, sa downtown LA, dito sa Amerika. Maraming mga vendors sa Instagram at Facebook ko ang nag-message at umorder sila dahil sobrang colorful daw ng aking paninda. Actually, very colorful siya, masang-masa, mura, kaya mabilis talagang mabili. So ako kasi hindi ako nagpapatong ng sobrang laki para sa ganun balik lang, konting kita, tas puhunan, okay na sa akin yon. Nasa sayo kung paano mo iipunin ang mga kita mo, diba? Nasa sayo how to grow your business, diba? Iba't iba naman tayo ng mga experience or iba't iba tayo ng mga idea kung paano magbo-boom yung business natin. So last day, one of my co-vendors before in Urban Market, very supportive siya. I think birthday ng apo niya or basta may birthday sa kanya. Sabi niya, I decided to buy with you kahit na magbibili pa ako sa Ross or Didi sa ganyan. So, supportahan kita sa business ko. Kaya naman kahapon, pagkatapos namin magtrabaho, kahit medyo pagod ang lola mo, positive pa rin nung dating ko, i-deliver ko sa kanya. So, yan si Bianca. Shoutout sa iyo, Bianca. Thank you so much. Marami siya rin siyang binili sa akin. At almost nakakatuwa dahil hindi ko na-expect na parang isang kita yon sa isang araw. Kaya thank you so much. Kaya naman po, dahil anniversary namin, nag-giveaway ako ng tote bag from Philippines sa kanya at pa-Mother's Day ko na rin sa kanya. Na-surprise ako kasi binigyan din niya ako ng chocolates na Mother's Day. Kaya thank you so much, Bianca. Sobra kong na-appreciate. Ito yon. Ayan. Parang apple chocolate siya and masarap naman siya. So dahil 6 years natin, wag natin pahabay. Wag na natin masyadong patagalin ang ating vlog na 6 years anniversary ng Dance Pink Closet. Ayan, ito yung 6 years. Bigay ito ni Sweetie. Actually, nagtanong ako sa, I think Instagram ba? Hindi naman Instagram. Parang Messenger sa mga friends ko, na mga suki ko, na talagang very supportive sa akin all the way ng 6 questions kasi nga 6 years na tayo. So, nakakatuwa naman kasi after that, nag-response talaga sila. And dahil may group chat ako ng Dance Pink Closet. So, yung Dance Pink Closet na group chat ko, ang dami na rin nandun. Yung mga loyal talaga, mga tagal ko ng customers last 2018 pa at yung iba sa Dubai pa 2013. Kasi alam niyo po ba, ang business natin ay maraming umorder, merong tiga Malaysia. Shoutout to Mate, talaga namang ang dami niyang mga plates na ino-order sa akin sa pasabay. Si Edison from Thailand, yan yung best of friends ko talaga. So, ang dami talaga. And shoutout din kay Chapay sa Singapore. Talagang hilig niya magpasabay ng mga kung ano-ano. So, ang dami nilang suporta talaga sa Dance Pink Closet. Hindi ko naman nautay-utay lahat, but from me sa group chat at personal messenger, talagang ubod ako nagpapasalamat sa kanila. So, ngayon ay sagutin ko muna yung 6 questions bago ko ipakita yung simpleng cake. Pero galing lang naman yun sa Red Ribbon. But sobrang na-appreciate ko yung effort ng asawa ko talaga. Kasi ito mga moment of achievement ko talaga, very supportive sila. Ako talaga, nagbubuhat ako sariling bangko ko kasi nakaka-proud sa mga pinagdaanan ko talaga. At alam ko yung base ng naitulong ng business na to. Hindi siya ganun ka-boom na boom kagaya ng iba na kapag patayo na ng building, marami ng shop. Sabi ko nga sa inyo, in proper time, in God time, darating tayo dyan. Kasi
iba't iba naman na mga blessings and mga na-i-share yung mga pinapasok nating business. Kwentuhan ko kayo ng slide mamaya. So first question, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan kasi very shy type sila. Parang kinopia ko na lang at ginathered ko na lang yung medyo okay na questions. Wala naman silang pangit na shinare sa akin. So first question is, question sila, happy daw ba ako na masang-masa lang yung paninda ko at very colorful? May iba pang things daw ba ako na itinitinda or pinapa-order? Actually, nag-start talaga ako ng sobrang colorful or masang-masa talaga ang aking paninda kasi binasi ko yon sa mga customers na lumalapit sa akin. Pero happy din ako na mayroon akong customer na letter A at letter D. So ako, nag-adjust ako kung anong saan ako kikita, doon ako nagpa-follow. Syempre, business tayo. Huwag tayong matulog sa business natin kasi dapat everyday productive and may progress tayo, diba? So doon ako nasanay. For almost 2 years kung nasa Pinas, doon ako kumita, yun ang pinangkabuhayan ko, at laking tulong talaga nun, probably. So talagang natuto ako na lagi kong sinasama at hindi na natatanggal sa salita ko ang masang-masang paninda, although kahit pricey siya or mahal siya kasi dun ko na binabase. So pag may halimbawa dun sa Dance Pink Closet pasabay ko, pag nag-request ang customer ko at nag-usap kami na ang kaya niya lang bag is 2,000 to 3,000 pesos. So, sa dami namang original na bag dito sa Amerika dahil bawal ang peke dito or although may nakakalusot din, hindi natin alam, no? Ay hinahanapan ko siya. So, nasa pag-uusap yun. So, I'm so happy din na nakakahanap ako ng gusto nila. So kapag hindi naman, sinasabi ko sa kanila. Nandun talaga yung pag-uusap, we have a good communications, kaya siguro tumagal ako sa kanila. Next naman, colorful, dahil very colorful ako, kita niyo naman sa background ko. At age of 43 years old, masayahin akong tao, kaya gusto ko very colorful yung mga tinitinda ko at probably napapatok talaga siya on madla. Dito sa Amerika, nagugustuhan niya ng mga teenager kong customers, lalo na nung may shop ako sa mall. Itong Dance Pink Closet ko sa mall. Very colorful yung mga clothes ko, lalo na pag summer. Very mabenta ako. So talagang dyan tumatak yung mga pouch ko, very colorful. Nagdagdag pa ako ng mga toys para sa bata, mga dense little collections na dress. And syempre yung mga summer clothes ko from Bangkok and Korea. Talagang humahanap ako ng very colorful kasi para pag masakit sa mata na hindi naman talaga siya badoy. Alam ko naman ang badoy hindi. Pero syempre iba't iba naman tayo ng mga gusto. Minsan yung tinda ko sabihan ng hindi maganda, hindi badoy. Sa akin okay lang. Pasok dito, pasok doon kasi ako naman yung nagbi-business. Gusto ko kasi pag bibili ako ng item, yung personality ko para mas magaan kung ipagtinda siya at mabilis ko siyang mai-wash out. Kasi yun yung gusto ko, diba? Kaysa naman gumaya ako sa iba na, huy, sabi ni baduy daw yung kulay mo. So, paniniwalaan ko siya hanggang hindi mabenta yung aking item. So, kanya-kanya naman tayo, no? Respect din sa mga bawat paninda natin, diba? So, for me, happy ako sa masang paninda at happy ako sa colorful. Kasi sabi nga, if you have a colorful life, even though maraming pagsubok, hindi naman perfect, but the end, marami ka pa ring blessings na makukuha. So, yan yung aking technique talaga. Second naman yung question, someday ba gusto mo bang magkaroon ng business at mag full-time ka na lang if you have your own big shop? Actually, pangarap ko yan matagal na, pero syempre, hindi pa tayo ganun ka-stable ngayon dahil marami tayong mga obligation, marami tayong mga priorities na dapat unahin, and bata pa naman tayo, marami pa naman tayong chances para gawin yan. So, itong ginagawa kong business is very thankful and big achievement ko, lalo nung nakarating ako sa Amerika. Talagang alam ko kung paano ako nagsimula, paano ako sinuportahan ng family ko, lalo ng aking asawa. So talagang hindi ako bumibitaw. Kahit na alam kong pag nagtatrabaho ako, napapagod ka rin, na syempre mas marami kang dapat time ipahinga. Kasi syempre may binubuhay pa tayong bata, pamilya, asawa mo. So syempre alagaan din palagi yung health para mas marami tayong magawa, 'di ba? But for me, yung business ko talaga kasi yung nakaka-grow at nagbibigay lakas sa akin. And yes po, dahil sabi ko
ko nga kapag si Marian or aming anak ay stable na siya, why not na magsugal kami ng isang business, palakihin na, ipundar na. At yung time na siguro yun ay siguro nakapag-ipon na kami at mas na-stable na po namin ang Dance Pink Closet. Walang masama na tayo ay mangarap dahil habang tayo nangangarap at pinagtatrabahuhan natin, positive, maybe 80% to 90% matupad yon. Lalo na pag sinasamahan natin ng sipag, tiyaga, pagmamahal, pagdadasal, ay talagang maibibigay yun sa'yo kasi probably ito na yung nangyayari sa akin ngayon. So, hindi ako laging nawawala ng pag-asa, even though may mga pagsubok, pero ginagawa ko yung challenge para mag-grow yung aking business. So, ganun lang, very simple lang din talaga. At for sure, darating ang panahon, okay muna sa akin yung mga upa-upa na okay yung space, malaki yung space, ini-enjoy ko kasi tama rin naman yung bayad, kumikita rin naman ako. So, okay na sa akin muna yon. Kasi sabi nga, in proper time, in God time, hindi tayo dapat magmadali. Kasi kapag tayo nagmadali, baka magkamali tayo. So, dun muna tayo sa medyo stable tayo na alam naman nating masaya tayo. Diba? So, number 3 is, ano-ano din yung mga pagsubok mo sa business? Actually, napakadami. Kasi, hindi naman perfect yung life, hindi rin naman ako perfect, hindi rin perfect yung aking suppliers, hindi rin perfect yung mga customers ko. Pero sabi nga, habang tumatagal ka, ang dami mong lessons na nakukuha, na minsan yung lessons na yun, hindi mo na binabalikan kasi nagiging alert ka na, nagiging aral na sa'yo, nagiging matibay na sa'yo. So parang dead mo na lahat sa'yo, parang kaya mo nang lampasan. So sabi nga, every time na nabubuhay ka, maraming pagsubok para maging strong ka at maging maayos ang buhay mo. So nasa sa'yo lang talaga how to handle your obligasyon dun sa business mo, sa mga customers mo, sa sarili mo, 'di ba? And paano mo i-handle yung mga kita mo, saan mo dadalhin, paano mo pa iikutin kasi hindi porket nagbo-boom ka palaging Pasko, palaging maraming customers. So kailangan mautak ka rin, alam mo yung isi-save, alam mo ilalabas, alam mo yung ipupuhunan. So paikot-ikot lang din at nandun din na yung chill na happy moment ka lang na positive ka lang, na kahit medyo may pagsubok, malalampasan mo. And sabi ko nga sa inyo, on behalf of my prayers, sa aking mommy at daddy, sa aking anak, and syempre sa aking prinsipeng si Sweetie, talagang, alam mo yung naging matibay lahat at hanggang ngayon nakaabot talaga kami ng 6 years talaga. So, ano man yung pagsubok sa business, part na yon para maging strong ka, para mag-grow siya, para mas lumago, mas mapaganda mo siya, at maging inspirasyon mo siya sa bawat araw-araw mong ginagawa. Namamaster mo na lahat yon. Number 4, may mga nakakaaway ka bang customer? Paano mo hinahandle? Yes, of course. Tao lang din tayo. Syempre may mga temper lang tayo. Hindi rin tayo palaging mabait. Syempre yung pagkabait naman natin, nandun na yun. Tsaka yung pagkahaba ng pasensya ko, nandun na yung dalaga. Kasi mabilis naman akong kausap. At tsaka sabi nga, good communications to grow yung business mo. At paano mo i-handle yung mga customers mo. So, ang dami talaga. So, minsan sisiraan ka pa, minsan magiging masaya. Kaya nga sabi nga may kasabihan na you cannot please anybody. Hindi mo sila mapiplease. Minsan kaharap mo sila okay, pero pag nakatalikod, hindi. Ang daming sinasabi. So, for me, okay lang sa akin, hindi naman ako nagdadala nun. Takot kasi ako sa balik, kaya hindi ako perfect, may nasasabi din ako, nagkakamali rin ako, pero hanggang kaya kong i-handle yon, hindi ko talaga ginagawa. Pinagdadasal ko na lang talaga. So, yung mga tao na dumating din sa nanloloko sa akin, sila lang naman na nagdadala nun. Hindi naman ako. Basta ako, masaya ako, nakakatulog ako, okay ang business ko, okay na sa akin. Pinapatawad ko na sila at pinagdadasal ko na lang sila. Hindi ako yung tipong tao na magtatanim ng galit, or i-message kita ng masakit, ikaw na ang magdadala nun. Once na gumawa ka ng masama sa kapwa mo, ikaw na lang yung gagawa nun. Dalhin mo na lang yun sa konsensya mo. But for me, everything it's okay. Kung minsan hindi niya kunin yung bag, ang daming o-orderin, tapos yung kumuha sa akin ng bag, professional pa naman siya. So for me, siguro may konsensya siya or may dahilan kung ba't hindi niya ginawa. Sana lang, kinakausap din niya ako. Kasi yung good communications, yun na ikatatagal ng magandang relasyon at pagkasama nyo sa aming business, diba? Pero yung iba minsan tinataguan, yung iba naman pinopost sila, nag-aaway sila. For me, hindi na lang. To settle everything na lang, gumagawa ako ng paraan para mabenta yung aking items at lesson na sa akin yon na to observe din yung customer. Hindi lang palaging kailangan mabait. Obserbahan mo rin mga customers mo kung na kaya nilang bilhin, ano lang kaya nilang gawin, ano lang kayang ganito, para walang stress, walang problema. Pero hindi naman nawawala yun. But probably kasi nga, siguro after 6 years, medyo strong na ako sa pagdating sa ganyan. Dead man na ako. Alam ko kasi yung tao na
order lang ng order, pero wala naman. 'Di ba? Alam mo 'yun, hindi masama ugali ko, pero I know hindi ako nag-judge ng tao, pero sa dami kong customer A and B, may trabaho, walang trabaho, or mayaman, or mahirap, or something, I never judge to anything. Lahat pwedeng umorder sa akin, free, basta alam kong babayaran lang ako and have good communications, okay sa akin. Pero yung mga nanloloko sa akin na nagiging mabait pa rin sa akin, pinapatawad ko na, dead man sa akin, sila naman magdadala nun, di ba? Even though maraming sinasabi sa'yo yung tao on the back, tao lang din sila, may kanya-kanya silang opinion, they respect them, pero sila na ang konsensya nun, di ba? So, yun. So, for me, hindi naman masyadong naging stress ako for 6 years ko. Wala naman masyado, parang okay naman. Kung may mga pinagdaanan, naging matibay ako doon, naging lesson sa akin yon, at ngayon, alam ko na yung flow ng takbo ng aking business. Number 5, ano-ano ang mga inspirasyon mo? Bakit nagtagal ka ng 6 years sa business mo? Siguro, inspirasyon ko, una yung anak ko, asawa ko, pamilya ko. Syempre, kailangan everyday life magkikitain tayo, 'di ba? Hindi na ako kagaya ng dati na nasa office ako sa Dubai or teacher ako sa Thailand. Even though dito sa Amerika, maganda naman yung mga trabaho, and especially sa one day mo lang mapapawaw ka na sa sahod mo. Basta masipag ka lang, talaga naman bibigyan ka ng blessings ng Amerika. But syempre, dahil nga nag-business na ako, ginawa kong time management yung ginagawa ko. So sabi ko, i-push ko na to, na magkaroon ako ng business na nagkatrabaho. Kasi kailangan din na nagtulungan kami ng asawa ko to fulfill our dreams. Hindi kami nagmamadali sa lahat. Lahat yun ay pinaplano, pinagdadasal. In proper time, sa mga priorities namin, alam namin may utay-utay kaming natutupad. Sharing lang din talaga dahil nga syempre gusto rin namin umuwi kami sa Pilipinas, 'di ba? So I decided na tulungan din ang aking mga magulang in their old house, 'di ba? So yun na naging first project namin mag-asawa na medyo i-renovate, i-modern, para palitan lahat ang luma, ayusin, at magkaroon kami ng magandang spot, kwarto, at yung iba, i-modern, ayusan yung mga gamit na iba. Doon namin nilalabas din yung mga iba namin kita sa aming business. At yung iba naman talaga, probably, ay talagang tinatabi namin para alam namin in time may mga dudukutin kami. Especially kagaya ng gusto mo umuwi sa Pinas, kagaya itong may mga event na hindi mo ina-expect. So, hindi sakit sa ulo na may bubunutin ka para makauwi ka ng Pilipinas. So, stable ka lang, stay put ka lang, 'di ba? So, yun yung mga natulong talaga sa amin na sa business na to. At saka, syempre, this year, this is the second time din ng aming pasabay na nag-treat talaga ako na lumabas ng bansa. At yun nga is, magta-Thailand uli kami. First or ilang years din namin na ng anak ko, or second year or third year ba ng pasabay din or business na dancing closet, Thailand din yung nagpa-treat ako. This time, dalawa na yung ititreat ko papunta ng Thailand. Surprise na lang yung isa, 'di ba? So, yun lang, very simple lang din. Basta siguro yung inspiration ko is yung aking very colorful na things. At yung mga taong nakaka-appreciate sa akin, pero sabi nga, hindi mo naman mapiplease lahat ang tao na magugustuhan ka. Yung iba, sasabihin sa harapan mo or magpo-post sa'yo ng maganda, but in the back, ang dami pa rin sinasabi. So yung mga ganyang paggasal na lang natin, baka hindi sila masaya sa buhay nila, no? For my opinion na, kasi takot ako sa balik at ayoko na rin makapagsalita ng hindi maganda sa iba. Kasi I want my life very positive, very chill, very happy, very silent. Yun lang. Kasi kapag if you're getting older na din talaga, yun din yung naging hugot ko dito sa Amerika. If I have a quiet life, kukunti lang yung mga kaibigan because I have strong enough of my friends from Thailand, Dubai, college friends, okay na kami. So, hindi ko na kailangan masyado magdagdag kasi ayoko ng stress, ayoko ng problema, ayoko nakakarinig ng ano. So, okay na sa akin and focus to your family talaga and myself, diba? So, this time, yung extra moment ko talaga, itong business ko. Malaking inspirasyon sa akin talaga tong business na to kasi ang dami ko rin talagang natutulungan even though in my birthday and my December, talagang naging charity ko na din talaga to. And tulong din ng mga friends ko dito sa Amerika, lahat ng mga nagbibigay, na gusto ko every time nakakatulong ako sa kapwa. Hindi ganun ka-boom na boom or malaki yung business namin or ganun na ba talagang kalaking kita namin. But masarap sa feeling na nakakapag-share ka ng blessings na galing sa puso namin. Hindi ko siya pinopost sa Facebook para sabihin na nagyayabang ako, nakakamigay ako. Hindi. Baka naman medyo maging modelo ako ng iba na kahit may konti kayo, mag-share kayo kasi ang sarap sa feeling nun at ang laking blessings na babalik sa inyo. So, yung iba kasi siguro sometimes if they have the comment,
siguro hindi nila magawa yun. Kaya ang gagawin sa'yo, sisiraan ka or nang sasabihin sa'yo, diba? Pero sana, huwag nang ganun. Maging happy na lang tayo sa mga taong nakakatulong, nag-explore, nagkakaroon ng achievement. Kasi kanya-kanya naman tayo ng kapalaran. Tayo-tayo ang gagawa yan. Tayo-tayo ang tatrabaho niyan. So, para hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba or nakakaramdam ka ng kung ano-ano, you have to focus of your life. You have to pray kung anong nararapat na blessings na meron ka. Kasi if you work hard naman, makikita mo lahat ng blessings na meron ka. And for sure, masasabi mong best achievement mo yan. So, yun lang siguro kasi yun lang, very happy din talaga. And last questions, ano magiging advice ko sa mga nagbi-business? Siguro sa mga nagbi-business, hindi ganun agad ka-boom. Huwag tayong mag-expect ng too much. Positive lang tayo, very chill lang. And focus lang tayo sa mga items or sa mga product na ibebenta natin, lalo na ngayon, social media, ang bilis makabenta. Kung magaling na yung market mo, sabi nga is graduating ako nung college ako as my major is commerce, major in marketing ako. Kaya siguro, na-explore ko yung ganito dahil napag-aralan ko to nung college. So, for my 4 years naman sa college ko, marami kaming training ground paano maging magbenta or something. Luckily na lang nakapag-office ako sa Dubai for 16 years at lucky rin nakapag-exam ako sa Thailand na magkaroon ako ng approved na makapag-teacher ako for 2 years. So, good experience na nagamit ko talaga yung pinag-aralan ko ng college. Good experience din. Extra bonus na lang nagkaroon ako ng business na pinupush ko to at nakaabot nga ako ng 6 years. So, for me, advice ko lang, go lang sa buhay. Maraming pagsubok ang buhay. Ang buhay ko ay hindi perfect. Ang buhay ko ay daming ups and downs. Pero through my prayers and support of my family, my mom and my dad, ang aking anak, ang aking asawa, ang mga BFF ko, mga mag-anak ko talaga na nandiyan at tininiwala sa akin, ay talagang bumangon tayo para maging maayos ang ating buhay. I never wish for anything, yung sobrang bonggang-bongga, hindi ako nag-wish ng ganon. Gusto ko lang very simple, healthy, happy life, na talagang nakakatulong din, nakakaahon din, di ba? And ma-prepare yung magandang future someday, lalo na sa aming anak, di ba? So, siguro kaya nagkakaroon din kami ng ganitong extra dahil may mga dreams and goal kami na hindi lang palaging sa trabaho or sahod mo kukunin. Syempre, iba pa rin yung mayroon kang extra para sa ganon, mas mabilis kang kumilos. Mas mapaplano mo siya, ba? Diba? So, advice ko lang, prayers lang din, strong lang din. Kung may mga ups and downs sa business, part yon para lumago ka, maging matibay ka, mas magkaroon ka ng idea kung paano mo palalaguin at pagtitibayin ng business mo, ba? Diba? And sa mga sinasabi nilang basher daw ng mga business, ba? Diba? So, andun na yun hindi na sila mawawala diba? Trabaho na siguro nila yun. And ganoon na talaga siguro ang buhay nila. But for me kasi, labas dito, labas ako dito. Kasi ang iniisip ko is yung focus na ginagawa ko, yung business ko, pamilya ko, and yung goal na gusto naming matupad in the year, diba? So, siguro na magiging advice ko lang, strong lang din talaga, diba? Kasi, alam ko na kapag nag-business ka talaga, wag yung palaging sa una lang or gaya-gaya lang tayo. Kasi masama yung nanggagaya na wala naman sa loob natin. Kasi in the end, hindi ka magtatagumpay. Promise, ang dami ko mga friends na ganyan na parang, ay, magbibusiness ako, kaya ko to. After onwards, wala na. So, dapat pag-aralang mabuti, nasa puso talaga natin, or anong gustong business na pasukan natin, mas maganda i-pray natin para mas magay tayo kung tama ba yung papasukin natin. Kasi, hindi naman lahat natutupad na okay. Kasi sa pag-business natin, maraming proseso. Ang process palagi yan, hindi lang isang click okay dyan. Siguro ako, swerte lang din talaga, nag-continue talaga ako at ito pa sa Amerika ay ang daming sumuporta from the event, nagkaroon ako ng shop, mas na-explore ako. Hindi ganun kagandahan yung mga items ko or boom na boom. Sabi ko nga sa inyo, masang-masa, pero in the click talaga namang sinusuportahan. From aking pasabay naman, this coming September, magti 3 years na siya. My God, thank you so much po talaga sa mga suporta na ibinibigay niyo po talaga sa akin. Even though hindi siya ka-perfect, may mga sakit ng ulo din, pero through prayers and good communications, naaayos namin talaga. Kaya hanggang ngayon, okay pa ang mga business natin. Nasa sa'yo din how to handle your business, kasi kung mahal mo talaga yung ginagawa mo at talagang ito ay may pakinabang sa'yo, talagang ito aalagaan mo, mamahalin mong parang ginto, parang ito ay magtuloy-tuloy. So for me, gusto ko to magtuloy-tuloy at the end na mag-resign ako, kasi syempre gusto ko rin naman pagdating ng time, medyo chill na ako at focus na lang ako sa business ko. And for sure, in God time na
pag-iipunan ko at pagkisiplagan ko, ay for sure mabibless naman ako. Kasi ngayon naman is I think it's my big achievement na nakaabot ako ng 6 years sa business na to. Na wala naman akong ginagambala, tinatapakan, kaya siguro very smooth and happy ang aking business. Kaya naman, yun lang naman po ang share ko sa inyo for my 6 years sa Dance Pink Closet ko. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kasama kayo palagi sa prayers ko. God bless po sa lahat ng mga customers ko, from my family, friends, sa mga bagong kakilala ko na talagang sumusuporta sa akin, maging ibang lahi talaga na nagme-message pa sa akin, nakaka-appreciate na mga paninda ko. Maraming salamat po talaga. Sobrang saya ko. It is my best achievement po, lalo na dito sa Amerika na na-explore yung knowledge ko pag-business, lalo na yung mga pag-attend ng mga events. Talagang sobrang nakakadagdag kung paano mo mapapalago yung business mo. Kasi kahit maliliit lang yung business mo, asahan mo yung mga maliliit na kita mo, ipunin mo lang. After onwards, nakikita mo, malaki na pala siya at malaking may tutulong sa inyo. Huwag tayong masyadong magmadali na malaki ang kita, na bakit si ganun? But don't compare, huwag kayong mainggit, huwag mong ilagay yun. Maging happy at kontento ka, and for sure dadami ang blessing mo. Kasi siguro, ganun yung ginagawa ko, kaya for me, magaan lahat sa akin, masaya ako. Talagang masasabi kong marami akong nagawa sa business na to, at nakita ko naman kung gaano ka-proud ang asawa ko sa akin. Kaya naman naging extra bonding namin itong mag-asawa, at laking tulong dahil yung asawa ko ay naging swerte ako dahil masipag siya on the paperwork, paano mag-inventory ng pera, sa mga suppliers din, paano mag-design. Marunong na siya, nag-share na kami, kaya I'm so proud to my husband. Thank you so much, Sweetie Dingo, sa sobrang suporta mo. I love you so much talaga. Sa aking anak, na talagang siya nag-handle ng mga Gcash namin, paniningil. Maraming salamat, kahit alam kong busy ka, pero nandun yung suporta mo sa amin ng daddy mo. And syempre kay mommy at daddy, na pag dumarating mga pasabay namin, mga items namin, kung paano nila i-pack, i-chill, or something. Thank you so much sa pag-shipping. Thank you so much talaga. And sa aking mga kanang kamay ni Angel, si Kate, ang aking BFF nung high school, maraming salamat. At syempre si Geraldine, na siya naging accounting ko na ngayon, na naniningil or something. Maraming salamat sa'yo, and I love you talaga. Thank you po sa suporta ninyo. So, hindi mabubuo yung team ko kung wala rin ako mga angels. At yung mga angels na yan talaga ay puspusan kung pinibigyan din ng reward. Syempre, ang aking pamangkin din sa pinsan ko pala, not pamangkin, si Mika. Ayan, nautusan ko din siyang mag-shipping sa mga JRS. Maraming salamat, kahit busy yan sa school niya, nandyan siya sa support with me. So, siguro yung blessings na gagawin talaga namin this time is yun nga, mamimigay ako ng ilang gifts sa aking mga customers, sa mga loyal customers ko, kung paano ko i-share yung blessings sa inyo. Sana magustuhan yung mga munting gift ko. At syempre yung first trip nga namin, another one na may dalawa akong isa-surprise, but alam na naman nila diba? Yun lang naman. And syempre yung happy moments namin na from our pasabay, from our business, at mga other work namin to sa Amerika, ay yung to build our happy home sa Pilipinas na medyo konting ayos, konting renovation. Happy kami kasi lahat ng pinaghihirapan namin may resulta, may bunga. And kung dun muna sa Pinas namin una, for sure next time dito naman sa Amerika. And for sure, iba-vlog ko yan as another digital and blessings namin na i-share ko sa inyo. Okay, so ayan, yun lang naman po, and sana po ay kayo sumuporta pa rin sa aming business, sa aming Dance Pink Closet, at sana'y nandyan pa rin kayo para sa amin. And more years to come pa. Pagdasal natin lahat yan. And thank you po uli lahat sa aking mga customers. And updated po sa aming new shop soon. Hindi pa namin masyadong naayos yung concept, but for sure, this coming summer, mag-open siya. Papakita ko sa inyo. So guys, thank you so much sa mga suppliers ko. Thank you so much. Talagang nagugustuhan nila yung mga very colorful at masang-masa kong paninda. And yun lang naman po ang very happy and chill moment ko sa aking 6 years anniversary. So guys, thank you for watching my vlog. Kaya naman po sana sabay-sabay pa rin po kayong manood ng aking mga vlog. Sa aking po maging 8,000 subscriber. Thank you so much. Very soon, magi-giveaway din po ako sa suporta ninyo. Even though, kahit pa paano may mga nanood sa ating view, mga nakaka-appreciate. I think meron akong isang viewers na nanood from Canada and from Saudi. Maraming salamat po talaga sa inyo. Yung mga nagpa-personal message sa akin, thank you so much po talaga. And soon, abangan nyo dahil magkakaroon ako ng special guest sa aking vlog. Very soon, mamimit nyo yan isang
pinaka magaling din na vlogger as in kilalang kilala na sila. So one of the BNT. So abangan niyo yan, guys. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and happy 6 years anniversary sa aking dance pin closet. This is my big achievement din talaga. I'm so proud to myself kung alam nyo lang. But for me, happy talaga ako and thankful to Papa Lord sa lahat ng blessings na binigay sa akin. Kaya naman po guys, good night everybody, kahit maaga pa. Good night everybody, and see you again in my next vlog. I love you guys. Good health, God bless, and see you again in my next vlog. Bye! And 6 years from that spring blossom, and we have a giveaway.